Townhouse na napakamura with semi-complete turnover na located lamang dito sa Naik, Cavite and perfect for your growing family. I-check nyo na po ito. Good day future homeowners! Nandito po tayo ngayon sa Barangay Palangge, Naik, Cavite. And for today's house tour, i-feature po natin ang isa po sa project po ni My City Homes, si Kaya Homes Plus, Naik. At the same time po, nandiyan sa likod ko po ang ating mga model unit na si Helena. Pero bago po natin ito tignan, first, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel and i-click nyo na rin po yung notification bell para po maging updated kayo sa mga aming bagong i-upload na YouTube house tours. Kami rin po ay nasa Facebook, so please make sure to click like and follow para maging updated po kayo sa aming mga postings. Again, ako po si Carlo Felices together with my team sa likod po ng camera, and welcome po kayo to another Your Homes house tour. Si Kaya Homes po natin ay accessible via Cavite po. No? In case din po, pwede din po sa Governor's Drive or Paindag po. So, nakikita nyo po sa screen kung ano po yung mga daan papunta po natin dito sa project. At the same time, meron po tayo ditong clubhouse for amenities. Meron po tayong basketball court na covered na rin po yan. At the same time, 24/7 po ang ating guard po dito sa ating subdivision. Si Helena model po ay semi-complete ang pagkaka-turnover, so minimal na lang po ang inyong paggagawa. Tignan po natin yan mamaya. Meron po tayong lot area po dito na 38 square meter at floor area na 43 square meters. So, meron po tayong provision for 2 bedroom, may 1 toilet and bath po tayo sa ground floor, may living area, may kitchen area, dining area at may service area po tayo at makikita po natin yan pagpasok po natin. So ano pang hinihintay natin? Tignan po natin ang actual turnover unit. So dito po, mapapansin nyo po, si Helena po ay 2-story townhomes. Mapapansin nyo po na ganito na po yung pagkakadesign niya at ito na rin po yung actual turnover po natin. So dito po sa labas, ayan po yung kulay niya. And dito po sa harapan po natin, 2.5 meters po na allocation po dito sa harapan sa inyong perimeter bago po yung sidewalk po natin. So dito, ayun po, naglagay lang po sila dito ng landscape na simple. Pero, ayun po, pwede nyo po itong gayahin or pwede pong pag-parkingan kung meron po kayong mga motor. Or, pwede nyo pong paggawa ng tindahan kung gusto nyo po na mag-business. So, ayun po, mapapansin nyo po rin dito sa model unit po natin, ito po ay corner unit or end unit. So, in case po, meron naman po tayong mga end unit at corner unit. So, meron po tayong mga iba't ibang sizes po ng lote doon. Pero, discuss po natin yan mamaya. Pasukin po natin ang loob. Dito po, ayan, pagkapansin nyo po, ang mapapansin nyo po, pagkapasok po natin, this is the actual turnover unit. Naka-high ceiling na po tayo dyan. And dahil tayo po ay semi-complete, fully painted na po ang ating mga walls. At yung ceiling po natin, ang wala lang po sa kanya is yung tiles. Mapapansin nyo po dito sa ating baba. So dito po, mapapansin nyo sa side po na to, dito na po ang kanilang circuit breaker. Modern na rin po ito, so meron tayong patayan ng kuryente or bukasan ng kuryente sa bawat part po ng ating bahay. Dito po sa side po na ito, mapapansin po natin, yung ating window po ay, ito na po siya. And at the same time, meron na rin po kayong initial na protection dahil ito po ay meron na rin grills. So, at the same time, naka-ready na po ang ating mga socket dyan. So, dyan po siya, pati po yung kabitan ng internet, meron na rin po tayo dito. So technically po, dito po sa side po na to, this is our living area. So what you can do here is, maglagay po kayo dito ng couch or ng sofa. Yan, pwede po yan. At the same time, pwede nyo pong ilagay dito sa side po na to yung TV. And ang kagandahan po talaga kasi kay City Homes, paggawa po ng bahay, mapapansin nyo, sobrang tibay po. Kung mapapansin nyo po yung kanilang hagdanan, talaga gagamit nyo po talaga yung space. Kasi po, medyo tinaasan po nila yung pag-akit po natin dito sa side po na to para yung pataas po niya hanggang dito lang. And magamit nyo pa po itong space na to, pwede nyo pong lagyan ng cabinet para mas maximize nyo po yung inyong mga spaces. So here, mapapansin nyo po, dito naman po sa side na to ang kanilang, or yung pwede nyo pong gawin na dining area. So pwede po kayo maglagay dito ng 4-seater po na dining table. So mamaya, papakita po natin sa inyo kung ano po yung pwede nyo gawin sa unit dun po sa ating model unit po. May dress up na po kasi tayo dito. Anyway, dito po sa side po na to, this is our toilet and bath, and complete na po ang pagkaka-turnover ng ating toilet and bath. Meron na po tayong tiles, at meron po tayong 3 tiles po dito sa ating mga walls. And at the same time, meron po tayong soap holder po dyan, and po, possibly shower na rin po tayo dito. Meron po tayo dito toilet,
and lavatory na po yan. So, meron din po tayo dito ventilation sa side po na to. So, ganyan po siya. Actually, ito po yung pagkaka-turn over. Yung ating ceiling lang po dito sa CR, naka-hard flex po siya. So, ipa-finish nyo na lang po yan. But anyway, dito po ang ating pintuan naman po ay PVC plastic board. So, para po kahit mabasa siya, hindi siya agad masira. So, dito po sa side po natin is yung ating service area. At makapansin nyo po, meron po tayong malaking tangke dito kasama po yung sa turnover. So, ang tawag po dito ay rainwater tank. So, kapag po umuulan, sinasala niya po yung tubig at nililinis, pwede niyo pong gamitin na backup in case po mawalan po ng tubig. So, tipid po ito. No? Pwede niyo po itong pang hugas lang ng paa, pang dilig. So, magagamit niyo po yung tubig na to kasama po sa turnover ito. Now, nakikita po natin nandito po ating kitchen countertop. So, dito po sa kitchen countertop po natin, meron po tayong nakatiles na po yan and meron na po tayo ditong stainless na sink. So, ito po, dito po yung pagkaka-turnover niya and nilagay po nila itong spaces ito kasi mostly po ng ating client, pinapabubungan po dito sa side na yan. And pinapasarado po nila ito at ito po yung ginagawa nilang kitchen area. So, kapag tayo po ay inner unit naman po, hanggang dito po yung ating unit. Ang ating perimeter. So, yan. Malaki pa rin man po yung space natin dito sa ating service area. Pwede po kayo maglagay pa rin po dito ng laundry area kung gugustuhin nyo po. Pero pag tayo po ay nakakuha ng end unit, meron po tayong additional space na kagaya po nito sa ating gilid. And 57 square meter po ito. So, syempre, maganda rin po yung ating end unit. So, ayan, nakita po natin yung mga spaces po natin sa ground floor. And tingnan naman po natin ang second floor po natin. So, ayan, mapapansin po natin bago po natin nakitin yung second floor, meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5 na steps po na concrete na yan. And pag-akit po natin ng 5 steps na concrete, meron po tayong nakabakal dito at may semento po rito sa load bearing po actually ito eh. Pwede nyo po itong lagyan ng tiles or ng vinyl. Anyway, it's your own idea na pwede nyo pong gawin dito. Pero baka matibay na po itong bakal nito. So, ay ito po yung sa ating pagpasok po ng hagdan. And mapapansin nyo po may pre-up po dito na dito po sa ating wall po dito sa side po na to. Pwede nyo po itong designan. Or lagyan po ng mga pictures po natin, family pictures. So, magagamit nyo pa po itong space na to. And at the same time, bago natin ulit akitin, meron po tayo pa rin ditong bintana sa side na to. Pero po meron po tayong natural light na papasok po. Meron din po yung sa taas. Mamaya, explain ko po yun sa inyo. Tara! So, ayan. Malaki rin po ang ating space at tamang-tama po sa pag-akit po ng hagdan. And then, mapapansin po natin, bubungad po sa atin ang space natin for the second floor na provision for 2 bedroom. So, ayan, mapapansin nyo po na meron po tayong bintana dito sa likod. Initial protection na yun rin po, meron po itong grills. And, dun din po sa side po na yun, may mga bintana po tayo. So, ito po ang ating ceiling. And at the same time, mapapansin po natin, naka-hard flex na po yan. Ipapa-finish na lang po natin yan. Kapag tin-over sa atin, papinturhan, okay na po yan. So, dito po, yung idea po dito is pwede po kayo maglagay ng 2 bedroom dito. Ito po yung isa. Dito po sa side po na to. So, naka-ready na rin po yung ating mga saksakan po dyan. At in case po na meron po kayo, no, or maglalagay po kayo ng window type na aircon, meron na rin po tayo naka-ready yung saksakan dito. At yung pagkakabitan, hindi na po kayo magtitimag. So, dito po sa side po na to, and mapapansin po natin, may astrofoil po tayo, or yung tinatawag po nila na insulation, meron na po yung kasama. Kaya hindi na po ganun kainit, kahit po hindi siya ganun kataas yung ating ceiling. So, ito po yung kagandahan naman po kay Kaya sa mga townhomes po natin dito. So, dito po, mapapansin natin, dito pa rin po yung ating space for the second bedroom. Kami, nakikita pa natin yung mga idea na pwede nyo gawin. Naka-ready na rin po yung ating mga switches ng ilaw dito. So, technically, pag naglagay na lang po kayo ng tiles at ng partition, ikakabit nyo lang po yan sa mga walls at naka-ready na rin po yan. So, yun, nakita po natin ang kanilang actual turnover. Tignan naman po natin ang kanilang model unit para magkaroon tayo ng idea kung ano yung pwede natin gawin sa ating unit. Tara! So, ayan. Tignan naman natin ang kanilang model unit po natin para makakuha po kayo ng idea again. So, dito po sa kanilang space po na sa harapan, ginawan po nila ng semento na po ito. So, naglagay lang po sila ng kaunting mga landscape po dito sa harapan. So, tara, pasukin po natin ang loob. So, ayan. Pagkapasok po natin, makikita po niyo po nabubungad po sa atin ang space nila for the living area.
Medyo minimalist po ang ginawa nilang design dito. Pwede nyo lang po ito pagkuhanan ng idea. At the same time po, pwede na po kayo mag-imagine ng mga pwede nyo gawin sa unit nyo. So dito po naglagay po sila ng tiles na gray po dyan sa sahig. And at the same time, naglagay lang po sila ng maliliit po na sopa po dito. So ayan. Kung ako po dito, ang gagawin ko po dito, maglalagay po ako ng sopa rin na ganito. And at the same time, ginamit po nila blinds para mas matipid po yung space. So, mas naging maganda po yung dito po banda sa ating bahay. So, ito po, naglagay lang din sila ng table dito na circle. And then, may mga maliliit na tables. Medyo minimalist nga lang po yung kanilang ginawa. So, dito po sa side po na to, is yung kanilang dining area. Hindi lang po sila naglagay ng table. Pero, mapansin po natin, naglagay po sila ng mga cabinet. So, ginawa po kasi nila itong storage area, and yung kitchen po nila nandito na rin po yung lutuan. Medyo minimalist nga lang po yung pagkakakuha nila. So, ayan, may mga cabinet. Pwede nyo po itong gayahin. Anyway, so, yan po yung pwede nyo paglagyan ng inyong mga kitchen appliances or kitchen utensils. So, anyway, dito po sa side po na to ay ating CR. Wala naman po silang major na binago. Naglagay lang po sila ng 14 minutes. Para sa ating shower. So, dito po sa side po na ito, ang ating service area, ganito po yung magiging itsura niya. So, bago ko po makalimutan, no, ang ating pong pintuan pala dito ay metal flush door. Ang turnover po nito, yung napapansin nyo po, may double accept na rin po yan. So, turnover po natin. So, ayan po. Ngayon, akitin po natin yung second floor para po makita natin yung mga bedrooms. Ayan. Again po, itong mga walls na to, pwede nyo po lagyan po ng mga canvas and pictures. And dito po sa second floor, they have 2 bedrooms. And mapapansin po natin, nakabinil po ang kanilang nilagay dito sa ating mga sahig. So, tignan po natin yung kanilang first bedroom. Naglagay po sila dito ng single bed na mayroon pong extra pa po dito na bed sa ilalim para mas malaki. At the same time, pwede pa pong magamit ng 2 tao. So, minimal po yung ginawa nila pero ang ganda po. No? Naglagay po sila ng mga canvas sa ating mga walls. Mapapansin nyo po, ito po ang kanilang. Ayan, nakikita po natin Sir Jomar. And at the same time, ayan po, nandito po ang kanilang window. And, okay po ang space. Maganda po siya. Tignan po natin ang kanilang master's bedroom. Dito po sa master's bedroom po natin, ayan, kung mapapansin po natin, naglagay po sila ng queen size na bed po dito. And at the same time, ang laki pa rin po ng space nila. Ang nangyari dito, meron na po tayong bed po dito. Naglagay po sila ng table dito sa gilid. May mga canvas din po tayo na kaunti. Pampa-design lang po sa ating unit. And dito po sa side po na to, naglagay po sila ng maliit po na upuan. And then, ayan po. So, this is your idea na pwede nyo gawin sa unit. And minimalist lang po yung ginawa nilang design. But again, kayo po, pwede po kayo mag-design ng mas gusto nyo pong pagandahin ng inyong unit. So, nakita na po natin ang kanilang model unit. Pag-usapan naman po natin ang presyo. So, for updated price po natin dito kay Helena Model, dito po sa ating Kaya Homes, located po dito sa Naik. Nag-start po tayo sa contract price po natin sa ating regular inner unit po na may lot area po na 38 square meter at floor area na 43 square meter sa price po na 1,439,253 pesos. Ang ating down payment po dito ay 122,253 pesos. Meron po tayong reservation fee po ngayon na 7,500 lamang. And at the same time, meron po tayong balance na DP na 114,753 pesos. Ang ating monthly DP po for 12 months po, 9,563 pesos. For 15 months, meron po tayong 7,650 pesos. At the same time, ang loanable amount po natin kay Pag-ibig ay 1,317,000 and 8,216 pesos po ito for 30 years. So, ayan po ang ating computation kay Pag-ibig. In case po na hindi po kayo pasok sa required income, pwede naman po ang co-borrower dito. At the same time, kung meron po kayong further question or inquiries or gusto niyo po ng magpa-schedule po sa amin ng tripping, you can contact us sa mga number po na makikita nyo sa screen. And at the same time, sa aming YouTube page na makikita nyo rin po sa screen. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng sulit na bahay, townhouse na semi-complete na po ang pagkaka-turnover and napakaganda po ng community. At the same time, napakamura pa, na located lang sa Naik, Cavite, i-check nyo na po ito. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe na rin po para maging updated kayo sa aming mga postings sa mga bahay po na i-feature po namin kagaya po nito.
Thank you po sa panonood. Again, magandang araw po.